Gunta sa to ang kuan. Mga short messages para makapa-encourage sa to. Amen. Okay, so gunta, let's pray. Lord, salamat Ginoo sa higayon nga naa pod kami, Lord God, naka-virtual gathering. Salamat Ginoo sa availability sa matag usa. Panalangin ni among buluhaton, dihugi kami, Lord God, uban ni kami pag ikaw ang Diyos Ginoo nga magadasig mga lingkon kanunay kanamo, Lord God. Bisan sa mo ang pag-fasting, Lord God, ining last day Ginoo, nasayod kami nga nakay pagabuhaton na lang kanamo, Lord God. Panalangin ni ang mga pulong among padunggon karong taknaa in Jesus name. Amen. Sige, so dirita karon sa Romans chapter 8. Sige, kaning ato ang gihimo karon, kuan ni siya, spiritual thing ni ato girahimo karon. Ato ang gipakig-awayan ang ato ang na desire physically. Unang ingon ang pulong sa Ginoo sa Romans 12 verse 1, therefore, my beloved brethren, ingon diri, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly a way to worship Him. Ang pag-dedicate sa ato ang body, pag-escape na to sa ato ang mga desire physically, kung saan ka pa maagi nga holy living sacrifice nga atong gihimo mga kaigsonan. Unya, this is a one way of worshiping God. Siguro makaingon ka nga burag diet, yung ka nga ramag kung nagkuan, wala nag-escape sa pagkaon. Pero naa siya gihimo physically nga sa dihang atong hilabanan ang ato ang desire sa ato ang appetite o sa ato ang cravings, ang Ginoo mga kaigsuonan naa siya giingon alang kanato nga this is an acceptable sacrifice before the Lord. Kini nga itong gihimo, this is one of the thing nga spiritual nga kumuadto ta punta diri sa Romans chapter 8, ingon ang Romans chapter 8 verse 5, those who are dominated by the sinful nature thinks about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. So, ang atong kinabuhi karon nga we are now controlled by the Holy Spirit, makahimo kita sa mga butang nga spiritual. So, kung ang ato ang lawas controlled pa sa ato ang lawas nun nga tinguha ba. Okay? Mabito na akong sahay, maingon ka nga tao ra man gud ta, madala gid ta sa sala mga kaigsunan. Sa una, mao na siya ang term before sa wala pa ta sa Ginoo. Pero when we accept the Lord Jesus Christ, dapat mausab na nga ato ang terminolohiya. Dili na ta pwede magsigig ingon nga tao ra man gud ko, nadala ko sa kalibutan, nadala ko sa sala. No, dili na mao ang terminolohiya because tao lagi ta, but there is something nga nagpuyo sa atong kaugalingon. Sa una, tao ta, ang nagpuyo sa atong kaugalingon, mao ang ato ang kaunod nun nga tinguha. Tao ta, pero ang nagpuyo sa ato ang kinabuhi, sinful nature, makasasala nga pagkinabuhi. Mo tong makaingon yung sa una nga tao ra magungkod, bisag madalag yung ko sa mga pagpakasala tungod kay tao ko sa una, pero sa diyang gindawat nato si Kristo Jesus nga nakigiusat na kang Kristo Jesus, yun dito bag-o natang binuhat. The word bag-ong binuhat, gibutangan tag bag-ong pagkatao sulod sa atong kinabuhi. Tao ta, pero dili na ang lawas nun nga tinguha mao'y nagpuyo sa atong kinabuhi. Dili na ang pagka makasasala mao'y nagpuyo sa atong kinabuhi. Tao gihapon ta, pero ang nagpuyo na sa ato ang kinabuhi, espirituhano na nga mga tinguha. Tao ta, pero ang nagpuyo sa atong kinabuhi, si Kristo Jesus na.
dili na ang pagkamakasasala. Mao bitaw nang ingon ng pulong sa Ginoo nga kita nga nakigiusa kang Kristo Jesus nahimo nakitang bag-ong binuhat. Kay kung moingon ra gihapon ta karon nga principle nga tao ra man gud ko madalar maora man gid gihapon ang ako ang kuan makakita makasasala makakuan. So murag walay kalahian before. Maora gihapon sa una. Nang gusto sa Ginoo nga makita sa atong kaugalingon karon nga we are now separated from the world. Tao ra gihapon ta pero dili naman pagka makasasala ang nagdomain sa atong kinabuhi, dili naman ang alawas nun nga kaibog ug unod nun ang unod nun nga tinguha ang nagdumala kanato kundi si Kristo Jesus na. Muna ingon ang pulong sa Ginoo, ang mga tao nga gidumalahan sa lawas nun nga tinguha, unod nun nga pangandoy, okay? Makasasala nga pagkinabuhi nangandoy sa mga butang nga makasala. So kung ikaw karon Kristohanon, anak na ta sa Ginoo pero still murag ang ato ang pangandoy gihapon, murag kaning makasala ra gihapon or kanang gusto gihapon mohimo og sala, lahi na mga kaigsunan. Atong tarungon ang atong posisyon kung asa ta karon. Kay ingon ang pulong sa Ginoo, ang mga tao nga nagtinguha sa sala, nagkinabuhi sa sala, ang mga tao nga naa sa sinful nature, naa sa unod nun nga pangandoy, nagtinguha gihapon sa sala. Pero ang mga tao, okay, and those who are controlled by the Holy Spirit, ang mga tao nga gidumalahan na sa balaang Espiritu Santo, nangandoy na sa mga butang espiritual. Mabitaw nang karon matingala ka nga nagfasting ta, nganong ato mang gipakig-awayan ang flesh nato nga desire. Tungod kay mga kaigsunan, yun ang pulong sa tumbuhi nga Dios, kita gidumalahan na sa balaang Espiritu Santo. Buot pasabot kaya na sa balaang Espiritu Santo nga pildihon ang atong unod-nun nga pangandoy. Kaya na pildihon sa balaang Espiritu Santo, sama sa akong ginaingon natay body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. So kaning atong soul, nagdepende ni kung unsa idikta sa ato ang body or sa atong spirit. So kung kaning imong body, kanunay mo dikta nga gutom na ka, kuan ka, kanang mangurog ka, kung magutman ka. Kung mao ni kanunay iyang gidikta, ang imong soul mao nang iyang i-desire, mao ni pangandoy nga sige kaon na ka, pangandoy na kagsudan, pangandoy na kagkanon. Kung ang idikta na pud sa imong body, maghimok tag kalingawan, magpakasala ta, magkuan ta kay nagaglingaw diri sa kalibutan. Ang imong soul mao po iyahang i-desire, mao iyahang ipangandoy kay mao may gipangandoy sa body. Pero kung ang spirito nimo mao ay mudaog sa ato ang lawas, kung ang atong spirito mangandoy sa mingon ang body ay kuan ka, gutom na ka, kay alas 12 na tingkaon na kanon, mingon nimong spirit dili pwede kay nagpasting ka. Na may gi-require nga pagkaon sa inyo kana ra say kaon na. So kung kinsay mo daog ana, mao na sundon sa ato ang soul. Mao na sundon sa ato ang lawa, sa ato ang kalag, mga kaigsunan tungod kay ang atong kalag, mao man ang ato ang appetite, mao man ang ato ang mind, mao man ato ang feelings, mao man ang ato ang senses. So kung unsay mo daog ana, mao na sundon sa atong soul. Mao bitaw ingon ang pulong sa Ginoo, ang kaning nagkinabuhi diri sa sala nangandoy sa kalibutan nun o sa pagpakasala. Pero ang mga nagkinabuhi sa Espiritu, nangandoy sa mga butang Espirituhanon. Mao nagkinahanglan sa ato ang pagkinabuhi karon nga modaog yun ang atong Espirituhanon nga kinabuhi. Nga nasayod ko nga atong gipakita sa Ginoo nga dili man pinaagi sa atong kaugalingon nga dili sa atong kaugalingon nga kusog, dili sa atong kaugalingon nga abilidad nga nakasurvive ta sa ato ang pagpuasa kundi pinaagi ra pod sa grasya sa atong buhi nga Dios. Mabito ningon ang pulong sa Ginoo sa Sikaraya, not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. So unsa man gyud kakayahan nato para labanan ang atong kagutom, unsa may kakayahan nato para suklan daogon, pildihon nato ang atong appetite, di ba nga? Sama sa gingon ni Andre ganina nga inig hukad sa kanon, humot kayo. Pero nganong makaya man? Because it is not by might, dili na pinaagi sa atong kaugalingong kusog, dili na pinaagi sa atong tinawhunon nga pagkinabuhi, kundi but by the Spirit of the Lord. Mao nang kung naang Espiritu sa Dios nga nagalihok sa atoa,
ang ato ang gitarget nga day, ato yung makaya. Siguro nag-target kag 1 day, makaya ni mo na. Nag-target kag 2 days, makaya ni mo na. Nag-target kag 3 days, makaya ni mo na. Kaysa burag moingon lang ka nga, kung kanus aragod taman, kung makakaog ganon, di undang, kung dili, di padayon. So dapat natay goal setting mga kaigsunan. So we goal for 3 days, ang uban nag-goal for 1 day, ang uban nag-goal for 2 days. Ano to mga estudyante nato nga nay mga ginabati pud sa lawas, dili pud to kinahanglan pud nga healthy pud ang ato ang physical nga lawas. Mo nang nindot kayo pulong sa Ginoo tungod kay gi-remind ta sa atong buhi nga Dios that we are no longer controlled by our flesh or for our body. We are no longer controlled by our appetite. We are no longer controlled by our nature. But we are controlled by the Holy Spirit. We are controlled by the nature of the Holy Spirit. Mao nang nindot kayo no kay kung ato pong i-connect sa Matthew 4:4, ingon man ang pulong sa Ginoo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. So ang kaning pulong sa Ginoo nga ginakaon sa ato ang kalag, it will sustain even our body. Kaning atong pulong sa Ginoo nga ginakaon sa ato ang kalag nga tumadunggan, maka-encourage, makapabos sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi, it will strengthen, makapalig-on sa ato ang relasyon sa atong buhi nga Dios, unya makapalig-on usab sa ato ang physical nga body. Mao ito nang nindot kayo karon nga kita nga mga nakaagi ani nga buluhaton nga gipahimo sa Ginoo sa ato kaning prayer and fasting. Nakita nimo karon ang imong kaugalingon nga you can fight against any mga temptation sa kinabuhi. Kaya na nimong daugon kay nga naman nakaya gani niya ako ang number one nga ang mo ginang number one temptation sa to ang kinabuhi kanang pagkaon. Nakaya gani nato na nga likayan, nakaya gani nato na nga i-escape. How much more ang mga temptation sa tibuok kalibutan nga moabot sa to ang kinabuhi. Timan-i nga we are no longer living in the flesh. We are no longer living in our sinful nature, but we are living in the Holy Spirit. So dapat mudaog yun ng Holy Spirit nga naa sa to ang kinabuhi kaning atong soul, kinahanglan mo dikit yun kanunay sa to ang balaang espiritu nagalihok ka nato. Bisan sa tundon prayer, di ba? Makabantay ka, lami kayo itulog. Imong lawas maingon nga tulog lang kay bugnaw ang panahon. Tulog lang kay daghan gikapoy ka, daghan kag buluhaton, pero ang imong espiritu pukawon man ka. Ingon imong spirit adto dito sa dawn prayer. So, budaog yun imong spirit. Okay. Mabito na salamat sa Ginoo nga kanunay ginapadaog nato ang atong balaang Espiritu Santo sa ato ang kinabuhi. Tungod kay no matter what, ang last nga decision na agihapon sa tuwa. Gihatag na sa atong buhi nga Dios alang kanato. Whether we go or not, whether sundo nato ning ato ang Holy Spirit nga nagalihok sa tuwa or kaning body nga naa sa tuwa, it's our decision. Manang salamat sa Ginoo nga we always decide nga kadaog gyud ang ato ang balaang Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi. Manang niningatak na, brothers and sisters, the word of the Lord remind us nga those who are dominated or controlled by the sinful nature, think about sinful things or think about the things of this world. But those who are controlled and dominated by the Holy Spirit, think about the things of the Spirit that pleases God. Nindot kayo, no? Naghuna-huna ka sa mga butang espirituhanon nga makapalipay sa atong buhi nga Dios. Ug sa dihang malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi, mao na pinakanindot kay na-promise ang Ginoo that whoever delights himself in the Lord, He will give the desire of our hearts. Sayod ko nga we have all the desire of our hearts. Daghan kay tagpangandoy nining tuiga, daghan kay tag gustong buhaton sa Ginoo nining tuiga. Natay mga purpose why we do our fasting and prayer. Pero sa dihang nalipay ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, ihatag sa Ginoo ang pangandoy sa ato ang mga kasing-kasing. Mo nang today, last day na nato mga kaigsunan. So unya siguro if you have time anytime today, gikan ni nga atak na, you can do your assault prayer sa inyong balay. Okay? Kung ikaw ra isa dira, pwede ra nimo kusgon, pero kung daghang tao, pwede ra you can do it. Dili ingon nga kanang silent, pero you can do it nga murag kuan lang. Ayaw lang nga kanang hunahuna lang, kung dili still ibungat sa imong ba ang mga dapat nimong hinginlan,
dapat nimong rebukeon, dapat nimong pakig-awayan pinaagi sa balang Espiritu Santo kanang mga daotan nga mga espiritu nga imong nakita nga nagalihok sa imong panimalay, dira sa imong palibot, sa imong community, sa imong workplace, sa imong school, nga sa imong kinabuhi. So you can do it right now. Pwede na nimo pakig-awayan through assault prayer. Use the name of Jesus, gamitan gyud ang ngalan ni Kristo Jesus to fight against the evil spirit. Wa gyud tay kadaog kung way ngalan ni Kristo Jesus. Mao nang ato ang hinagiban nga daladala mao ang pulong sa Ginoo ug ang pangalan ni Kristo Jesus. Kanang name of Jesus powerful kay na mga kaigsunan. Muna ang John 14:14, if you ask anything in my name, I will do it. Unya kanang pulong usab sa Ginoo. Ingon ang Ephesians 6 mga kaigsunan verse 12, that is our weapon against the enemy, that the word of the Lord. Mabitaw nang natay mga gipamemorize nga mga bersikulo tungod para natay baon ba? O natay atake sa kaaway nga mga word of the Lord Jesus Christ. Mo nang karon anytime you can do it, the assault prayer dira sa imong palibot, you can do the assault prayer sa imong panimalay kung sa imong mga ginikanan gusto nimo silang maluwas, you can do the assault prayer. Pwede na nimong hinginlan ang mga religious spirit, mga idolatry spirit, mga Santo Niño nga mga espiritu, mga debutado nga mga espiritu, mga relihiyoso nga espiritu, pwede na nimo suklan ng espiritu sa mga katamad, espiritu sa pwede na mo panghinginlan pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus. So we have now this time after ani pwede na tawag, we can do it the assault prayer, at the same time we can have our intimacy with the Holy Spirit nya hantod na lang niyang gabi then ugma sa buntag atong last day today hantod niyang mga 12 o'clock, so pwede na ta maghinahinay og take og rice. Pero kung if you want to continue, wala gyapon problema, pwede ra gyapon mo ipadayon ang no rice o no soft drinks. Depende na sa imong commitment diha sa atong buhi nga Dios. Okay? So let's pray. Mag-ampot na. Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong nga imong gipadayag kanamo, Lord God. Salamat nga imong pahinumduman, Lord God, nga kami Ginoo imo ng mga anak o dili na kami kontrolado, Lord God, sa amo ang lawas nun nga pangandoy, dili na kami kontrolado, Lord God, sa amo ang unod nun nga gusto, Lord God, ug sa sala ning kalibutan na apan we are controlled and dominated by your Holy Spirit. Salamat, Lord God, nga sa among gihimo, Lord God. This is an spiritual thing, Lord God, nga nasayod mi nga nakapalipay diha kanimo. Ug sa diyang malipay ka, Lord God, nagyud kay pagabuhaton sa among mga kinabuhi. The desire of our hearts, Lord God, every prayer request nga naa kami Ginoo, nasayod kami, Lord, nga naa gyud ni katubagan, Lord God. Today, Lord God, we are about to enter into assault prayer, Lord God. I pray for your power. I pray for your anointing. I pray, Lord God, nga ang matag usa nga naa sa amo ang prayer and fasting, Lord God, as we attack, Lord God, the territory of enemy, Lord God. We declare the victory, Lord God. Ngon imong pulong, Lord God, if you are with us, who can be against us? There is no weapon formed against us will prosper, Lord God. Di gyud mo prosper ang mga daotan, Lord God, nga mga weapon sa kaaway, Lord God. But Lord, we know that we are victorious, Lord God, and we are going to fight, Lord God, against the evil spirit sa mga panimalay, sa mga katawhan, sa ilang mga trabahuan, sa ilang mga eskwelahan, Lord God, sa ilang community, sa ilang environment, bisan sa amo ang mga personal life, Lord God. Lord, we pray, ikaw Ginoo magadihog Ginoo sa imong mga katawhan, Lord God. Himua Ginoo nga sa among assault prayer, Lord God, na ay resulta, Lord, nga kadaugan Ginoo nga among makitan, nga mapildi namo, Lord God, every religious spirit, mapildi namo, Lord, every mga dili maayo nga pamatasan, dili maayo, Lord, nga mga binuhatan, dili maayo Ginoo nga mga kinaiyahan, Lord God, even Ginoo ang mga pagka-idolatry, Lord, among mapildi in the name of Jesus. Lord, we thank you for this day. Salamat, Lord God, last day na namo ni sa amo ang prayer and fasting, Lord God, but those who want to continue, Lord, to commit themselves to you, Lord, nga magpadayon Ginoo, even in 5 days, Lord God, even in 10 days, Lord God, padayon ka, Lord God, sa pag-sustain, padayon ka sa paghatag og good health, padayon ka sa paghatag, Lord God, og strength sa matag usa. We also declare, Lord God, ang kaayuhan sa mga kaigsunan nga naibalatian, even kay Ninang Ging, Lord God, padayon ka sa pagtandog sa iyang lawas, Lord God, even Ginoo kay Nanay Nina, Lord God, kay Nanay Sunya, Lord God, sa ilahang mga
ginabati, Lord God, even sa mga senior, Ginoo, ang tinining, Lord God, padayon ka sa pag-heal, Ginoo, sa ilahang mga pangbati, Lord God, o sa tanan nga mga kaigsuonan, Lord, nga naay mga ginabati, Ginoo, magatandog ka, naay mga bayron nun, magasupply ka, Lord God. I-restore sa Lord ang mga relationship nga nangaguba, Lord God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, i-bless din mo ang mga kaigsuonan namo, Lord God, ang mga estudyante, panalangini kanunay, Lord God. In the name of Jesus, panalangini sa among Basupi Pasig, ug among Basupi Bula, Lord, padayon ka sa paghikap o pagtandog, pagpanglihok, Ginoo, sa matag usa. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, nining taknaa, Ginoo, imuhang tanan dungog himaya. We thank you for your word. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan na itong Panginoon Diyos. Wave offering. Let's shout hallelujah 7 times. Pwede nyo yung paninyo come. 1, 2, 3, go. Hallelujah. 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 Amen. So, instruction, pwede na ito makahimo sa itong assault prayer karon. Mo na niya ito ang last day. So, tuyo kasi balay, sa mga kuan din panghinli ang tanan nga mga dili maayo. Niya i-declare usab nimo after sa imong assault, release blessing. Ayaw gyud kuan nga assault lang ka nga napildi ang kaaway pero wa kay gi-release ka manalangin. So, release also the blessing after sa atong assault prayer. Okay? Sige, picture taking na ta, picture taking. Gawas na mga nagway. Pakita na mga nawog. Smile na, smile. Ayan. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. 3 na ta. 3 days. 3 days. 1, 2, 3. Smile. Okay. God bless everyone. Happy lunchtime. See you tomorrow. God bless everyone.